Bago mo harapin ang mga gawain ngayong araw, huminto ka muna sandali. Ilapit mo ang puso mo sa Diyos. Maraming tanong ang nasa isip mo, mga desisyong kailangang gawin, mga daang di mo alam kung saan patutungo. Pero ngayong umaga, may paanyaya ang Panginoon. Hayaan mong siya ang manguna. Sa gitna ng kaguluhan, may tinig na kalmado, may presensya na nagbibigay ng kapayapaan. Gaya ng sinasabi sa awit 32:8, aking tuturuan ka at ituturo sa iyo ang daan na iyong lalakaran, aking ikakabig ang aking mata sa iyo. Ang dasal mo ngayon ay hindi lang salita, ito ang susi para marinig mo ang direksyon ng Diyos. Halika, sama-sama tayong manalangin at hanapin ang kanyang kalooban. Ngayong umaga, hindi aksidente na narito ka. Bawat gising ay bagong paanyaya mula sa Diyos. Isang panibagong simula, isang pagkakataong muling manalig, muling humingi ng gabay, at marinig ang tinig ng Diyos na bumubulong. Anak, narito ako. Sa bawat araw na dumarating, maraming direksyon ang pwedeng tahakin, pero hindi lahat ay para sa iyo. May landas na inilaan ng Diyos, isang daang puno ng kapayapaan, katiyakan at tagumpay, at ang sikreto, simula ng araw sa panalangin. Bago pa man gumalaw ang mundo sa paligid mo, hayaang kumilos muna ang presensya ng Diyos sa puso mo. Ang sabi sa Kawikaan 3:6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at ituturo niya ang iyong mga landas. Ang direksyon ng Diyos ay hindi lamang gabay, ito ay proteksyon, ito ay pangako, ito ay pag-ibig. Hindi mo kailangang magmadali o mangapa. Ang kailangan mo lang ay lumapit at makinig dahil kapag ang Diyos ang nanguna sa araw mo, wala kang kailangang ikatakot. Kaya ngayon, huminahon ka lang. Ilapit natin ang ating puso sa Kanya. Maghahanda tayo para sa isang panalangin magpapabago ng daloy ng araw mo at marahil ng buong buhay mo. Isulat mo sa comments, Panginoon, Ikaw ang aking direksyon. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para lagi mong marinig ang tinig ng Diyos tuwing umaga. Nang ang araw mo ay nagsisimula, buksan mo ang puso mo sa Kanya, sa Diyos na nag-aanyaya, sa Diyos na nagsasabi, lumapit ka anak ko, sa katahimikan ng iyong silid o kahit sa gitna ng ingay ng buhay, huwag mong pigilan ang sandaling ito. Huminga ng dahan-dahan at isipin mo, ang bawat paghinga mo ngayon ay panalangin sa Kanya. Ilapit mo ang iyong sarili sa trono ng grasya at damhin ang katahimikan na nagpapahayag ng presensya ng Panginoon. Ama naming Diyos, sa pagsikat ng araw na ito, kami ay lumalapit sa iyong harapan. Inialay namin ang aming mga galaw, ang aming mga hangarin, at ang aming mga nais na malaman. Ikaw na ang may hawak ng ating bukas. Ikaw ang naglalatag ng daan sa gitna ng kaguluhan. Ikaw ang liwanag sa bawat lugar na tila madilim. Hernandi kami sa iyong mga kamay, pagkat alam naming sa iyong kaliwa ay may katiyakan at sa iyong kanan ay may kapayapaan. Sa iyong mga salita kami humihinga, sa iyong mga pangako kami nag-aasa. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming gabay, Ikaw ang aming tanggulan. Inaalay namin sa iyo ang umagang ito at hinihiling na ang iyong espiritu ang manguna sa bawat hakbang na aming gagawin. Turuan mo kaming manahimik, hayaan mo kaming makinig, hindi lamang sa aming sariling pagdurusa o pag-aalinlangan, but sa tinig mong banayad, sa paanyayang tahimik na nagsasabing, sumunod ka sa aking mga yapak. Sapagkat nasa Biblia ang paalala, makinig ka sa aking tinig, at ako'y magiging Diyos mo, at ikaw ay aking magiging bayan. Sa Korinto 6:17, at sa gitna ng pagsunod na ito, ipinapanalangin namin ang iyong direksyon. Ipakita mo sa amin ang landas na inilaan mo, ang daang hindi lamang para sa aming kaginhawaan, kundi para sa iyong kaluwalhatian. Ipakita mo ang mga pintuan mong binuksan at ang mga hakbang mong tinuruan. At kung kami man ay natutuyuan sa desisyon o nalilito sa daan, hipuin mo ang aming puso at paalalahanan. Ako ang alam ng daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay.
Juan 2:6. Sa iyong pangalan kami nananalangin ngayon at sa lahat ng araw. Amen. Huminga ka ng malalim ngayon. Hayaan mo ang kapayapaan ng Diyos na bumaba sa iyong puso. Hayaang ang iyong isip ay magsalita, ang iyong kaluluwa ay manahimik, at ang iyong katawan ay sumunod sa paanyaya ng Ama. Ngayon, itanong mo sa iyong sarili ng mabuti, ano ang inaanyayahan ng Diyos sa akin ngayon? Ano ang sinasabi ng iyong espiritu sa aking puso bago pa ako bumangon sa kanyang tibok at bago pa ang unang tunog ng araw? Marahil ay may mga pagkakataon noon na nagising ka na puno ng agam-agam. Ano ang gagawin ko ngayon? Saan ko tatapusin ang araw kong ito? Karapat-dwa ba ako sumulong? Ngunit ngayong umaga, ang Diyos ay nagsasabi sa iyo, magtiwala ka, anak ko. At ang direksyon niya sa iyo, hindi ito batay sa takot o sa sarili mong kakayahan, at ito'y hindi dahil sa dami ng iyong ginawa kahapon, hindi. Ito ay dahil sa Kanya, dahil sa pag-ibig niya sa iyo, dahil sa kagandahang inihanda niya para sa iyo. At sa bawat sandali, kung buksan mo ang puso mo, makikita mo ang liwanag na humahawak sa iyo, naglalaman sa iyo, nagdadala sa iyo sa tamang lugar. Kapag ang unang sandali ng iyong araw ay panalangin ng may buong puso, engage ang direksyon ng Diyos sa iyong buong buhay. Ang mga simpleng kilos, pagising mo, pagnguya ng iyong almusal, paglabas mo ng bahay, lahat ito ay pagkakataon para marinig mo ang tinig niya. At alam mo, ang mga hakbang na tila maliit, kung kasama ang Diyos, nagiging malaking paggalaw. Ang isang salita ng direksyon, nakakapagbukas ng pintuan ng biyaya. At ang isang panalangin ng umaga ay pwedeng maging dahilan noon. Ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Awit 23:1. Kaya't buong tiwala mong sabihin sa sarili mo, ako'y sinasama ng Diyos sa bawat galaw ko ngayon. Habang patuloy kang nakaupo sa kanyang presensya, huwag mong piliin ang sarili mong daloy. Huwag mong hayaang ang rush ng mundo ang makauna. Sa halip, maghintay ka sa Kanya. Maghintay na may katiyakan na hindi kang magsasayang ng oras. Dahil ang panahong iyon ng paghihintay ay hindi kawalan, ito'y paghahanda. Ang Diyos ay naghahanda ng mga hakbang, mga salitang sasabihin niya, mga pintuang bubuksan para sa iyo. At sa oras na sa Kaniya sasabihin, ngayon na, ang bawat parte ng araw mo ay iikot sa iyo sa katuparan ng Kanyang direksyon. Isipin mo ang eksena ng iyong araw na mabago. Ang simpleng pagpasok mo sa isang silid, pagharap mo sa isang sitwasyon, may tinig ka sa loob mo na gumabay. Dito ka lang, iyan ang tamang hakbang. Wala kang pangamba, walang pagduda-duda dahil alam mo na ang Diyos ang kasama mo at ang paglalakad mo ay puno ng layon. At bawat puntong iyong tatahakin ay sinulat niya na sa Biblia bilang bahagi ng plano niya para sa iyo. Ngayon kausap kita bilang isang kaibigan ng Diyos, hindi bilang isang nagtuturo lamang. At tinatawagan kita, buksan mo ang iyong bibig at ibalita mo sa langit, Panginoon, ikaw ang aking direksyon ngayon. Isulat mo sa comments kung naramdaman mo ang paanyayang ito. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa maraming panalangin ng umaga at salita ng Kanyang direksyon. At sa sandaling ito, ihanda ang iyong puso para sa isang mas malalim na pakikipag-usap sa Diyos. Isang sandali na bubungad sa iyong kaluluwa ng tunay na kapayapaan at malinaw na tinig ng Ama. Alam mo ba na kahit noong panahon ng Biblia, may mga taong katulad natin, nagising na may tanong sa puso, humihingi ng gabay sa Diyos, naghahanap ng direksyon bago humakbang. Isa sa kanila ay si Moises. Isipin mo si Moises. Isang araw, tumayo siya sa harap ng isang disyerto. Walang malinaw na daan, walang malinaw na sagot. Pinagkatiwalaan siyang mamuno sa isang buong bayan. Pero kahit siya, hindi alam ang susunod na hakbang. Hindi siya perpekto. May mga takot din siya. May kahinaan.
Pero alam mo kung anong meron si Moises? Isang puso na marunong maghintay sa utos ng Diyos. Bago siya kumilos, bago niya itinuro ang daan sa mga tao, lumuhod muna siya sa presensya ng Panginoon. Araw-araw, humihingi siya ng direksyon. Kaya sinabi niya sa Diyos sa Exodo 33:15, kung hindi ka sasama, huwag mo kaming paalisin dito. Ganong katindi ang pananampalataya ni Moises. Hindi siya umaasa sa talino niya, sa dami ng taong kasama niya o sa lakas ng kanyang katawan. Umaasa lang siya sa presensya ng Diyos kasi alam niya walang tunay na tagumpay kung hindi kasama ang Diyos sa bawat hakbang. Ngayon, isipin mo ang sarili mo. Baka ikaw rin ay nasa disyerto ngayon, nasa gitna ng desisyon. Baka iniisip mo, dito ba ako pupunta o doon? Baka may mga pagkakataon sa buhay mong para kang si Moises. Hindi mo alam kung ano ang susunod, pero gaya niya, pwede ka ring huminto, lumuhod at sabihin, Panginoon, kung hindi ka sasama, ayokong gumalaw. Ang ganda ng paalalang ito, di ba? Hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang manghula, kasi may Diyos kang handang magsalita, may Diyos kang may plano, may Diyos kang hindi nagpapabaya. At kung tatanungin mo ako, ano ang sikreto ng direksyon ni Moises? Simple lang, relasyon. Relasyon sa Diyos, pakikipag-usap, pakikinig, pagsunod. Hindi ito tungkol sa pagiging relihiyoso. Hindi ito tungkol sa pagsunod lang sa ritual. Ito'y tungkol sa presensya, sa pagiging malapit sa Diyos, sa bawat umaga, sa bawat panalangin, sa bawat araw. Gusto mo bang malaman kung bakit malinaw ang direksyon ng buhay ni Moises? Kasi hindi niya pinipilit ang gusto niya. Hinahayaan niya ang Diyos ang manguna. At yun din ang paanyaya sa atin ngayon. Huwag mong pangunahan ang Diyos. Hayaan mong siya ang mauna. Kaya't kung ikaw ay may dinadalang tanong sa puso mo ngayong araw, kung meron kang disyertong nilalakaran, kung meron kang desisyong kailangan gawin, tahimik ka muna. Ibigay mo sa Kanya. Sabihin mo lang, Panginoon, kung hindi ka kasama, ayokong ituloy. At kapag sinabi mo ito, buong puso, buong pananampalataya, makikita mong unti-unting liliwanag ang daan, unti-unting magiging malinaw ang hakbang. At huwag kang magulat kung ang sagot niya ay hindi agad dumating. Minsan, ang direksyon ng Diyos ay hindi agad sagot. Minsan ito ay kapayapaan, minsan ito ay pagtuturo ng pagtitiis, minsan ito ay pagtuturo ng pananahimik, pero laging may ginagawa ang Diyos. Kahit sa pananahimik niya, may direksyon pa rin. Kahit sa paghihintay, may pagpapala pa rin. Kaya't habang naghihintay ka sa kasagutan, huwag kang mawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos na kasama ni Moises sa disyerto, siya rin ang Diyos na kasama mo ngayon. Ang Diyos na nagsalita kay Moises mula sa nagniningas na palumpong ay kayang magsalita rin sa puso mo ngayon, sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng ordinaryong umaga na gaya nito. Ang direksyon ng Diyos ay hindi lang para sa mga propeta o pastor. Ang direksyon ng Diyos ay para sa lahat ng anak niya na handang makinig. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, handa na ba akong makinig? Kasi kung handa ka, magsisimula ang pagbabago sa puso mo, sa isip mo, sa buong araw mo. At kapag dumating ang sagot niya sa panalangin, sa isang mensahe, sa isang simpleng bulong sa loob ng puso mo, mararamdaman mo na totoo siya, buhay siya, at sumasagot siya. Ngayong araw na ito, hayaan mong si Moises ang paalala mo. Hindi mo kailangang maging perpekto para mapakinggan ang tinig ng Diyos. Kailangan mo lang ang pusong handang tumigil, makinig at sumunod. At sa bawat araw na nagsisimula sa panalangin, sa bawat pag-iyak ng puso mo sa presensya ng Diyos, sa bawat paghingi mo ng direksyon, pinapakita niya sa iyo na may plano siya. At hindi lang basta plano, isang plano na mas mataas kaysa sa kaya mong isipin. Kaya bago matapos ang sandaling ito, gusto kitang anyayahan na sumulat ng isang deklarasyon ng pananampalataya sa comments. Isulat mo, Panginoon, gaya ni Moises, gusto kong sumunod sa direksyon mo. At kung ikaw ay may dalang panalangin sa puso mo, isulat mo rin,
Maraming nanonood na kagaya mo at maaaring ang panalangin mo ay sagot din sa panalangin nila. Huwag kang mahiya. Ang comment mo ay hindi lang text sa screen. Ito ay hakbang ng pananampalataya. Huwag mong kalimutang i-like ang video na ito kung naramdaman mong nagsalita ang Diyos sa iyo. At i-share mo ito sa isang taong alam mong nangangailangan ng gabay ngayong araw. Mag-subscribe ka na rin para araw-araw mong marinig ang salita ng Diyos at maranasan ang direksyon niya. Dahil ang bawat araw na sinisimulan mo sa presensya niya ay araw na hindi masasayang. May isang tanong na madalas hindi natin agad napapansin. Galing ba sa Diyos ang direksyon na sinusundan ko o ako lang ang pumili nito? Kasi totoo ito, hindi lahat ng bukas na pinto ay pagpapala. Minsan, ang pinto ay bitag. Minsan, ang pagkakataon ay panlilin lang. At minsan, ang desisyong mukhang tama ay daan palayo sa kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga ng discernment, iyon bang espiritual na pangunawa. Yung kahit hindi malinaw sa paningin, nararamdaman mo sa puso mong hindi iyon ang gusto ng Diyos para sa iyo. Pero paano mo nga ba malalaman kung direksyon niya ba ito o sarili mo lang? Makinig ka, ang direksyon ng Diyos ay laging magdadala ng kapayapaan, hindi pagkalito. Hindi ibig sabihin laging madali. Pero kahit sa gitna ng pagsubok, may tahimik na katiyakan sa puso mong ikaw ay nasa tamang landas. Sa Kawikaan 14:12, sinasabi, may daang tila matuwid sa paningin ng tao, ngunit ang dulo nito ay kamatayan. Masakit isipin, pero ilang beses na tayong napasok sa gulo kasi sinunod natin ang sarili nating plano. Mukhang maganda, mukhang opportunity, pero hindi natin tinanong si Lord, hindi tayo naghintay. Minsan kasi, sa kagustuhan nating makaalis sa sitwasyong hindi komportable, tinatanggap natin ang unang dumating. Pero kaibigan, tandaan mo ito, ang direksyon ng Diyos ay hindi laging mabilis, pero ito ay laging tama. Mas mabuting maghintay sa tamang daan kaysa magmadali sa maling landas. May mga desisyong pinagsisisihan natin, hindi dahil mali ang layunin natin, kundi dahil hindi tayo humingi ng gabay. Pero ngayon, natututo tayo. Ngayong araw na to, pinapaalala sa iyo ng Panginoon na ang direksyon niya ay mas mataas, mas matuwid, at mas makapangyarihan kaysa sa anumang plano ng tao. Tandaan mo si Haring Saul. Pinili siya ng tao, matangkad, magaling sa labas, pero hindi niya sinunod ang Diyos. Pinilit niya ang sariling desisyon at dahil doon nawala ang pabor sa kanya. Samantala si David hindi perpekto pero palaging nagtatanong sa Diyos bago lumaban, kaya siya paborito ng Diyos. Ngayon tanungin mo sarili mo, ako ba ay kagaya ni Saul? Minsan matigas ang ulo, sumusunod sa sarili kong timing? O kagaya ako ni David, laging nagpapakumbaba, laging nagtatanong kay Lord kahit simple lang ang desisyon? Kasi totoo ito, sa mga panahong hindi ka sigurado, ang pagpapakumbaba ang magdadala sa iyo sa kalooban ng Diyos. Hindi kailangan maging matalino, hindi kailangan marami kang alam. Ang kailangan mo lang ay pusong nagsasabing, Lord, ayoko kung wala ka. Maraming nagsasabi, ang hirap pakinggan ang tinig ng Diyos. Pero minsan kasi, ang tanong ay, hindi naririnig mo ba siya? Kundi handa ka bang sumunod kahit hindi yun ang gusto mo? Diyan sinusubok ang puso. Kasi minsan, ang direksyon ng Diyos ay kabaligtaran ng inaasahan mo. Gusto mong sumulong pero ang sabi niya, maghintay ka muna. Gusto mong sumuko pero ang sabi niya, lumaban ka pa. Gusto mong iwan pero ang tinig niya ay nagsasabing, manatili ka, may ginagawa ako dito. Kaya ang direksyon niya ay hindi lang sa mga hakbang mo, kundi sa paghubog ng puso mo. Kasi ang tunay na tagumpay sa paningin ng Diyos ay hindi lang kung saan ka nakarating, kundi kung ano ang naging anyo ng puso mo habang sumusunod ka sa Kanya. Alam mo bang may mga pagpapalang hindi binibigay ng Diyos agad kasi ayaw niyang sirain ka ng tagumpay? Kasi alam niya, kapag nakuha mo ang gusto mo nang hindi ka pahanda, baka mapalayo ka sa Kanya.
Kaya't ang tunay na direksyon ay hindi lang tungkol sa kung anong makukuha mo, kundi sa kung paano ka lalapit sa Diyos sa proseso. Kaya bago ka gumawa ng desisyon, bago ka sumagot sa tawag, bago ka magsimula ng negosyo, bago ka pumasok sa relasyon, tanungin mo ang Diyos. At huwag mong hanapin ang sagot lang, hanapin mo ang presensya niya. Kasi ang sagot ay laging nasa presensya. Maraming beses gusto lang natin sagot. Pero ang Diyos, gusto niya relasyon. At sa relasyon na yon, doon mo maririnig ang pinakamalinaw na direksyon. Hindi mo kailangan sigaw, minsan isang salita lang, minsan isang kapirasong kapayapaan, pero sapat na para malaman mong ito ang daan. Kaya ngayong umaga, huwag mong hayaang lumipas ang araw na hindi mo tinanong si Lord, ito ba ay gusto mo, Panginoon? Kasi sa tanong na iyan, nagsisimula ang himala. Sa tanong na iyan, pinapakita mong nagtitiwala ka sa Diyos nang higit pa sa sarili mong plano. At kung nararamdaman mong parang hindi mo alam kung saan ka patungo ngayon, gusto kitang paalalahanan, hindi huli ang lahat. Habang may hininga ka pa, may direksyon pa ang Diyos sa iyo. At hindi lang basta direksyon, isang plano na puno ng pag-asa. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Jeremias 29:11, mga planong hindi ikasasama, kundi ikabubuti ninyo, mga planong magbibigay sa inyo ng kinabukasan at pag-asa. Kaya ngayon, sa sandaling ito, tahimik kang umupo. Isara mo ang iyong mga mata at sa iyong puso sabihin mo, Panginoon, ayoko ng hakbang na hindi mo kasama. At habang sinasabi mo iyon, mararamdaman mo ang kapayapaang hindi maipaliwanag. Kapayapaang nanggagaling sa tiwala, hindi sa kaalaman, sa presensya, hindi sa plano. Kung ramdam mong nagsalita ang Diyos sa iyo sa panahong ito, gusto kong anyayahan kang isulat sa comments. Gusto kong ang Diyos ang manguna sa bawat desisyon ko. Pwede mo ring banggitin ang sitwasyon kung saan kailangan mo ng direksyon. Maraming nanonood dito na handang ipagdasal ka. I-like mo rin ang video na ito kung gusto mong araw-araw ay magsimula ka sa salita at presensya ng Diyos. At huwag mong kalimutang mag-subscribe kasi may mga salita pa siyang gustong iparating sa iyo. Mga direksyong hindi mo pa naririnig pero darating sa tamang oras sa pamamagitan ng panalangin ng umaga. Kapag napagdesisyonan mo ng sundin ang direksyon ng Diyos, may isang bagay kang kailangang yakapin, ang pananampalatayang hindi nakabase sa nakikita, kundi sa naririnig mula sa Kanya. Sapagkat hindi laging malinaw ang daan, hindi laging palasyo ang hantungan. Minsan, ang tamang landas ay sa gitna ng bagyo, sa gitna ng tanong, sa gitna ng pananahimik ng langit. Pero doon sa katahimikan, naroon ang pagsubok ng tiwala, sapagkat ang tunay na tiwala ay hindi nasusukat sa dami ng sagot na nakuha mo, kundi sa lalim ng pananatili mo sa presensya ng Diyos kahit wala ka pang nakikita. Doon lumalalim ang relasyon, doon lumilinaw ang direksyon. Alalahanin natin si Abraham. Tinawag siya ng Diyos at sinabing, umalis ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Genesis 12:1. Walang address, walang detalyeng ibinigay, pero sumunod siya. Lumakad siya sa pananampalataya. Iyan ang tunay na pagsunod. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung anong naghihintay. Pero isa lang ang tiyak niya. Siya ay tinawag ng Diyos at sapat na iyon para gumalaw. Sapat na iyon para maglakad. Sapat na iyon para magsimula. Ganyan din ang paanyaya ng Diyos sa atin. Minsan hindi niya ibinibigay ang buong larawan kasi kung alam na natin lahat, baka hindi na tayo umasa sa Kanya. Pero kapag unti-unti niya lang ibinibigay ang direksyon, doon tayo natututo ng pakikinig. Doon natin nadidinig ang boses niya araw-araw. Hindi lang isang beses, kundi sa bawat hakbang at sa bawat araw na nagsisimula ka sa panalangin, sa bawat umaga na inuuna mo siya, mas lumilinaw ang boses niya, mas nagiging sensitibo ang puso mo sa kanyang kilos, at mas nagiging matatag ang loob mo kahit may unos.
kasi alam mong hindi ka naglalakad mag-isa. Kaya huwag mong hayaan na ang desisyon mo ay base sa takot. Huwag mong hayaan na ang direksyon mo ay mula sa pressure ng ibang tao. Dapat mula ito sa presensya ng Diyos. Kasi ang sinimulan sa presensya, matatapos sa tagumpay. Baka sinasabi mo, paano kung magkamali ako? Kaibigan, kahit ang pagkakamali ay nagagamit ng Diyos para itama ang landas mo. Ang mahalaga, handa kang itama kapag nagsalita siya. Handa kang huminto kapag sinabi niyang huminto. Handa kang bumalik kapag sinabi niyang bumalik. Kasi ang direksyon ng Diyos ay hindi rigid. Ito'y buhay. Ito'y gumagalaw. At ang puso na laging handang makinig ay laging makakabalik sa tamang daan. Alam mo, may mga pagkakataon na parang wala tayong naririnig, parang hindi sumasagot si Lord. Pero sa katahimikan, nagtuturo siya ng pagtitiwala. Tinuturuan niya tayong maghintay. At habang naghihintay, doon pinapalalim ang ugat ng ating pananampalataya. Sabi sa awit 37:23, ang mga hakbang ng isang mabuting tao ay itinatag ng Panginoon at siya'y nalulugod sa kanyang lakad. Ibig sabihin, kahit ang pinakasimpleng desisyon mo, kung sino ang kakausapin mo, anong trabaho ang pipiliin mo, kahit anong hakbang mo sa araw-araw, lahat yan ay pwedeng itakda ng Diyos kung isinusuko mo sa Kanya. Kaya ang tanong, isinusuko mo ba? Huwag mong bitbitin ang araw mo na ikaw lang mag-isa. Simulan mo ito sa panalangin, simulan mo sa pakikinig. At sa gitna ng ingay ng mundo, piliin mong manahimik at makinig sa tinig ng Ama. Alam kong hindi madali, pero hindi mo kailangang maging malakas palagi. Ang kailangan mo lang ay maging tapat, maging totoo. Sabihin mo sa Diyos, Panginoon, hindi ko alam ang lahat, pero nagtitiwala ako sa iyo. At kapag sinabi mo ito, biglang may babagsak na kapayapaan sa puso mo. Hindi dahil naresolba ang lahat, kundi dahil alam mong kasama mo siya. At minsan, yun lang ang kailangan mo, ang malaman mong hindi ka nag-iisa. Ang panalangin sa umaga ay hindi lang isang ritual. Ito ang deklarasyon mo na hindi mo kayang mag-isa. Ito ang paalala sa sarili mo na may Diyos kang pinipili araw-araw. At sa pagpiling iyon, may gantimpala, may direksyon, may presensya. Kaya kung ikaw man ay nasa gitna ng tanong ngayon kung aalis ka ba o mananatili, kung ipagpapatuloy mo ba ang ginagawa mo o hihinto ka na, lumapit ka muna sa Diyos. Huwag desisyon muna sa kapanalangin, dapat panalangin muna sa kadesisyon. At kung naghahanap ka ng senyales, ito na yon, ang mismong video na ito. Ang mismong sandali na naririnig mo ang salitang ito, hindi aksidente, hindi coincidence. Plano ito ng Diyos na makarating sa puso mo ngayon ang paalalang ito. Ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. 1:46. Ngayong narinig mo ito, ang susunod mong hakbang ay mahalaga. Hindi mo kailangang malaman ang buong plano. Kailangan mo lang simulan sa Kanya. Kaya ngayong sandali, gusto kitang hikayatin. Kung naramdaman mong nagsalita ang Diyos sa puso mo, isulat mo sa comments, Panginoon, Ikaw ang simula at dulo ng direksyon ko. Pwede mong ilagay ang specific na panalangin mo. At kung gusto mong ipagdasal ka ng iba, ilagay mo lang ang salitang ipagdasal ninyo ako. Marami tayong kapatid dito na handang manalangin para sa iyo. I-like mo rin ang video na ito kung gusto mong patuloy na mapuno ng salita ng Diyos ang araw mo. At mag-subscribe ka na rin para hindi mo ma-miss ang bawat umagang puno ng Kanyang presensya at gabay. Dahil sa susunod na sandali, may mensahe pa ang Diyos na gustong iparating sa iyo. Isang paalala na hindi lang niya tinuturo ang daan, siya mismo ang kasama mo sa paglalakad. Kapag sinimulan mo ang araw mo sa panalangin at sa direksyon ng Diyos, hindi lang basta araw ang binabago mo ang takbo ng buong buhay mo. Sa bawat umagang isinusuko mo sa Kanya, nagkakaroon ng saysay ang bawat galaw mo, kahit pa simpleng gawain lang ito sa bahay, sa trabaho o sa eskwelahan. Biglang nagiging mas maliwanag ang mga dating malabo. Yung mga tanong na paulit-ulit mong iniiyakan,
unti-unting tinatapatan ng kapayapaan. Yung takot na hindi mo matawag sa pangalan, dahan-dahang pinapalitan ng katiyakan. At lahat ng ito, nagsimula lang sa isang desisyon, ang piliing makinig sa Diyos bago sa lahat. Ang direksyon ng Diyos ay hindi lang para sa mga espesyal. Hindi ito para sa mga perpekto. Ito ay para sa mga handang makinig, para sa pusong marunong manahimik, para sa kaluluwang nauuhaw sa presensya niya. Kaya huwag mong hayaang dumaan ang isa pang araw na ikaw lang ang may hawak. Hayaan mong siya ang manguna. Ang direksyon na galing sa kanya ay hindi lang eksakto. Ito ay proteksyon. Ito ay pagpapala. Ito ang susi sa pinto ng kalooban niya para sa iyo. Kaya bago ka lumipat sa susunod mong ginagawa ngayong araw, gusto kitang paalalahanan. Kahit gaano kakabigat ang mga tanong mo, mas mabigat ang kamay ng Diyos na kayang magbuhat nito para sa iyo. Kaya mong magpahinga, hindi dahil wala ng problema, kundi dahil alam mong kasama mo siya. At kung nararamdaman mong hanggang ngayon ay parang tahimik pa rin ang langit, huwag kang bumitaw. Baka sa katahimikan niya, doon niya hinuhulma ang puso mong handang sumunod. Ngayon, habang tahimik ang paligid, magsalita ka sa kanya. Wala nang ibang kailangan. Walang script, walang perpektong salita, isang simpleng panalangin lang. Panginoon, salamat sa direksyon mo. Isang deklarasyong nagbibigay daan para magpatuloy ang kilos ng Diyos sa buhay mo. Dahil ang tunay na himala, kadalasan, nagsisimula sa simpleng pagsuko. Kung ramdam mo ang presensya ng Diyos ngayon, isulat mo sa comments, "Salamat sa iyo, Panginoon. Patuloy akong susunod sa iyong gabay." Pwede mong idagdag ang panalangin ng puso mo. Sabihin mo rin sa comments kung aling parte ng video ang tumama sa iyo. Gusto naming marinig ang kwento mo. Gusto ng Diyos na gamitin ang boses mo para palakasin ang iba. Huwag mong kalimutang i-like ang video. I-share ito sa kaibigan mong nangangailangan ng direksyon. At isubscribe ang channel para hindi mo ma-miss ang susunod na panalangin ng umaga. At ngayon, may isa pang mensaheng naghihintay sa iyo. I-click mo ang video na lumalabas ngayon sa screen. Isang panalangin na maaaring maging kasagutan mo ngayong linggo. Sige na, huwag mong palampasin. May sasabihin pa ang Diyos.